Kumusta po, Sir BB? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Danny. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa mga karanasan ko sa aming probinsya. Bata pa lang talaga ako, ay madalas na kami makarinig ng mga kwento ukol sa iba't ibang kababalagan at maging ng mga tungkol sa aswang. Na nung huli ay napatunayan kong totoo ang mga kwentong ito. Dahil sa nararanasan ko na rin mismo ang mga ganong pangyayari. Ang tawag po sa amin ng mga taong madalas pinapakitaan o kaya na may pinaparamdaman ng mga di pangkaraniwang nilalang ay paraloon. At ang pagpapakita o pagpaparamdam naman ay tinatawag na balot. At ako po ay isa sa mga taong paraloon. Sa maraming pagkakataon ay naranasan ko ang iba't ibang pangyayari na masasabi kong hindi pangkaraniwan. Ang una kong naging karanasan ay nang minsan magsuga ako ng kalabaw. Medyo padilim na noon. Kasalukuyan akong naglalakad pa uwi nang bigla na lang humarap sa dinaraanan ko ang mga sanga ng kawayan. Alam kong sumasayaw talaga ang puno ng kawayan sa ihip ng hangin. Lalo na nga pag malakas ang pagkakaihip dito. Pero hindi naman siguro aabot hanggang sa lupa ang pagkakayuko ng mga sanga. Kung kaya, lumihis ako sa daan at napatakbo ng mabilis dahil sa aking pagkabigla. Walang lingon-lingon akong tumakbo hanggang sa makarating ako sa amin. Nang minsang galing naman kami ng mga kapatid ko sa pakikipangopra. Nang pauwi na kami ay may napansin akong almeres na nasa gilid ng daan. Nakabaon ito sa lupa sa tabi ng isang malaking puno. Maganda iyon, kaya naman agad ko itong kinuha. Nagpatuloy kami sa paglakad. Nang makalampas na kami sa masukal na bahagi na iyon ng bundok, ay naisipan kong huminto na muna para magpahinga. Nanigarilyo kami ng kapatid ko na sumunod sa akin. Habang yung pangalawa sa bunso naming kapatid ay candy naman ang hiningi. Medyo maliwanag pa ng mga oras na iyon, pero mababa na ang araw. Matapos naming manigarilyo ay nagpatuloy na kami. Ayaw kasi namin maabutan ng dilim sa daan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay medyo nagtaka ako. Dahil sa nakita ko yung malaking puno na nadaanan namin kanina. At sa tabi noon ay may dalawang marka iyon sa lupa ng pinagbaunan ng almeres. Di ko alam kung pinaglalaroan lang ako ng aking isipan ng mga oras na iyon. Nasabi ko sa aking sarili na imposible naman yata yung naiisip ko. Na bumalik kami sa pinanggalingan namin ulit. Kaya hindi ako umimik. At pinaniwala ko na lang ang sarili na baka katulad lang. Na baka nagkataon lang. Pero bigla na akong kinabahan. Nang sa paglakad pa namin ay makita ko ang upos ng sigarilyo at balat ng candy na itinapon namin sa gilid ng daan noong magpahinga kami. At maging yung paligid ay iyon na iyon. Napansin na rin pala maging ng mga kapatid ko na bumalik kami sa aming pinanggalingan. Kaya mabilis namin binaliktad ang aming mga suot na damit. At kumuha ko ng hibla ng buhok sa aking ulo. At agad ko iyong sinindihan. Iyon kasi ang turo ng mga matatanda bago kami nagpatuloy na uli sa paglakad. Pero bumabalik pa rin kami sa dati. Kabadong-kabado na kami noon.
ito sa pinagkakalubugan nito sa lupa. At doon pa lang kami tuluyang nakaalis sa lugar na iyon at nakarating sa aming bahay. Nung ako naman ay may nililigawan sa katabing baryo namin, ay nakaranas din ako ng isa pang di pangkaraniwang pangyayari. Kasama ko noon ang pinsan ko. At pauwi na kami nang maganap iyon. Mas pinili kasi namin tuntunin ang batis dahil sa mas mapapadali ang paglalakad namin kumpara sa mga kalsada kami dahil paikot pa iyon. Gamit ang isang flashlight ay ganun nga ang ginawa namin. Nang makita na namin yung daan paakyat sa kalsada, ay bigla kaming nagtaka ng pinsan ko. Nang makakita kami sa unahan ng nagliliwanag, kaya medyo nag-atubili kami na magpatuloy. Dahil noon lang kami nakakita ng ganon. At habang tinitingnan namin iyon, ay mas nagiging malinaw para sa amin ang hugis nito. Naging hugis tao iyon. At ang liwanag noon ay napalitan ng katulad sa kulay ng isang bagay na nagbabaga. Sa takot namin magpinsan ay hindi na kami nagtuloy pa. Bumalik na lang kami at doon dumaan sa dati, kahit na mas malayo iyon. Makaraan ang ilang araw, nabalitaan namin na may nakuha mga bola na kasing laki ng nyog, kung saan namin nakita ng pinsan ko ang nagbabagang pangitay na iyon. Ayon sa usap-usapan, hindi lang pala kami ang nakaranas ng pangyayaring iyon tungkol sa pagpapakita doon sa lugar. At may paniniwala ang ilan na iyon ay isang senyales o di kaya naman ay bantay sa isang kayamanang nakabaon. Kung kaya isang pamilya ng mga kalalakihan ang naglakas loob na hukayin iyon. At nakakuha nga sila ng mga bolang sinlaki ng nyog na ng kanilang biyakin ay naglalaman ng mga batong kasinlaki ng holen na mga kulay itim. At pinaniniwalaang iyon ay mga black diamonds. Isa ito sa mga kababalagang naranasan ko na hindi ko makakalimutan. Dahil sa kung nagkataon at may nalalaman na kami tungkol sa mga ganong bagay, ay kamisara ng pinsan ko ang nakakuha noon. Pero nung huli ay naisip ko na lang rin na maaaring hindi talaga laan iyon para sa amin. Ang isa pang karanasan na hindi ko makakalimutan ay ang minsang dumalo kami ng pistahan sa isang lugar. Ang bayan na iyon ay bantog pagdating sa mga kilkigan at mga aswang. Bukod sa mga napapabalitang usap-usapan tungkol sa lugar, ay hindi rin lingid sa kaalaman ng marami na tuwing idinaraos ang kapistahan sa lugar na iyon, ay may isang tao talagang nawawala o di kaya naman ay namamatay. Pero sa halip na matakot ang mga tao, ay tila nakadagdag pa iyon lalo sa kanila ng excitement. Tulad na lang sa amin, hindi iyon naging hadlang para kami ay makipista. Dahil sa gusto naming maranasan at malaman kung totoo nga ba. At sa totoo lang, ay marami pa rin naman talaga ang naaakit na pumunta doon para makihalubilo at makisaya. 5 kaming lahat na pumunta doon. 2 kami ng kapatid ko, tapos ang 3 ay mga pinsan namin. Ang pista sa bayan na iyon ay halos 1 linggo nila kung ipagdiwang. Nang dumating kami doon ay 3:00 pasado na. Ang daming mga tao. Nagkalat lang. Tulad ko ay mapapaisip ka talaga kung saan galing ang